Huminto ka muna sa pag-aaral, anak. Pero sayang naman po kung hihinto ako, ma. Naibayad ko yung pang-tuition mo dito sa bahay, anak. Nakaraang buwan kasi hindi ako nakapagbayad. Baon na din tayo sa utang. Maghahanap po ako ng trabaho, ma. Kaya ko naman po pagsabayin. Hindi ganun kadali maghanap ng trabaho. Hayaan mo akong dumiskarte, nak. Akong bahala. Sige po. Dahan-dahan kong binaba yung phone ko. Tara, Chloe. May pupuntahan pa tayo. Tara. Naging tahimik ako simula nun. Parang hindi ko na tuloy magawang i-enjoy kahit nandito ako sa Japan. Pilit kong pinabalik yung sayo ko kanina. Pero hindi ko magawa dahil sa nabalitaan ko. Bakit? Parang lutang ka. Hindi Mukha ba akong lutang? Oo, kanina pa kaya. Iniisip ko lang kasi kung kasya ba tong mga binili natin sa maleta ko. Baka kasi ma-overweight tayo sa airport niyan eh. Tsaka medyo napagod lang din siguro ako sa kakalakad natin kanina. Bili tayo bagong maleta kung yun yung iniisip mo. Baliw, hindi na. Pahinga na tayo? Oo, siguro nga. O, edi tara. Doon tayo sa bahay ng boss ng papa ko. Ha? Bahay ng boss ng papa mo? Meron silang bahay dito? Meron. Doon sila tumutuloy pag bumibisita sila sa Japan. Grabe. Halos lahat meron na. Pero di ba sabi hotel daw yung tutuluyan natin? Bahay na daw. Mas malaki daw yun. Kaysa mag-hotel tayo, hassle masyado. Pagkarating namin noon nahigagad ako. Magkahiwalay kami ng kwarto ni Raf. Buong araw noon, nagkulong lang ako sa kwarto. Habang nakatitig ako sa kisame, kinuha ko ulit ang phone ko para mag-compute sa calculator. Sinubukan kong i-budget at gawa ng paraan. Lahat ng kikitain ko sa pagiging sales lady at yung pambayad sa upa sa bahay, pagkain, tsaka yung mga utang ni mama na kailangan ding bayaran. Pero kahit anong budget at calculation ang gawin ko, hindi talaga kaya ng sahod ko bilang sales lady dahil sobrang mahal ng tuition sa Ateneo. Chloe, gising ka na ba? Kaya na tayo. Tulog ka pa ba? Binuksan niya yung pinto. Tara? Haba ng tulog mo ah. Ay, grabe kasi ang dami nating nagawa. Naubos energy ko. Gusto mo ba mamasyal ulit mamaya? Ulit? Bukas na lang kaya para diretso uwi na. Anong oras ba flight natin bukas? 3 p.m. Kaya kung gusto mo, may oras pa tayo para mag-ikot-ikot mamayang gabi. Para sulit yung huling gabi natin dito. Wag na lang kaya. Nasulit ko naman kanina eh. Mas gusto ko na lang mag-ready ng mga gamit tsaka magpahinga rito. Para hindi rin tayo gahol sa oras bukas. Marami pa naman tayong hindi napupunta ang lugar. Okay lang, no? Sigurado ka? Sa akin, ayos lang naman kung hindi na kami mamasyal. Kasi na-experience ko naman na makapunta dito sa Japan. Pero kasi kaya nga kami nandito para ma-experience niya. Para siya naman yung makapag-enjoy at makakita ng magagandang lugar. Kaya medyo nangihinayang ako nung sinabi niya magpapahinga na lang muna siya. Nintindi ko na lang kasi baka pagod nga siya. Pero tingin ko, hindi lang siya pagod nun. Tingin ko, may iba pang dahilan. Kinabukasan, nag-ayos na kami ng mga gamit. Nang makasakay kami ng aeroplano, napatingin ako sa kanya. Ang lalim ng iniisip niya. Nang makauwi, hinatid ko na siya sa kanila. Nakaka-curious pa din ako kung saan talaga yung bahay nila. Kasi halata namang hindi nila bahay yung pinupuntahan namin. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko ulit siya. At ayun nga, hindi naman ganun kalayo kung saan ko siya hinahatid. Nakita ko na maliit lang yung tinitirahan nila. Tapos dikit-dikit yung bahay sa eskinita. Kinabukasan, pumasok ako ng school. Ganun pa rin yung itsura ni Chloe. Mukhang malalim pa rin yung iniisip niya. Sabihin mo na kasi. Ha? Ang alin? Kung ano yung nasa isip mo. Wala Mukha ba akong may iniisip? Oo,
Nung nasa Japan pa lang tayo eh. Bigla ka na lang tumahimik tapos nawalan ka na rin ng gana. Lo, hindi ah. Bakit ko yung maraming iniisip dyan? Nadamay mo pa ako. Tara sa kantin. Wow, bibili ka? Oo, First time ah. gusto mo libre pa kita. Sige ba? Kala mo tatanggihan kita? Pagkarating namin sa kantin, napahinto siya. Hindi niya in-expect na mahal yung mga bilihin. O ano? Bayad na. Oo, eto na. Kinuha niya yung mga barya sa wallet niya. Sige na, tabi mo na yan. Ako na magbabayad. Hindi, eto na. Ate, bayad po. Biglang sumimangot yung tindera. Paano? Nagpipiso ba naman yung binayad ni Chloe? Tapos, nagdiglagan pa yung mga ibang barya. Parang galing pa ata sa alkansya mo yun ah. Mga tira-tirang bariho yan. Maya palang uwian, di ako makakasabay sa'yo. Bakit? Punta ako sa pinsan ko. Birthday niya kasi. Ah, sige. Nung mag-uwian, nagmamadali nun si Chloe. Sabi nga niya, birthday daw ng pinsan niya. Pero, hindi ko alam kung bakit sinundan ko pa rin siya. Akala ko, didiretso siya sa bahay nila. Pero, hindi. Nakita kong may nilabas siyang kung ano sa bag niya na nakalagay sa Tupperware. At nagulat ako kasi bigla niyang inalok yun sa taong naglalakad. Ha? Nagtitinda rin pala siya? Habang naglalako ako nitong paninda ko, may kanina pa akong napapansing sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero ramdam kong mayroong sumusunod at tumitingin sa akin. Ilang oras ako naglako nun at hindi siya naubos. Kailangan kong makaipon para sa tuition ko. Kaya ko naman pagsabayin eh. Kahit hindi na ako matulog, gagawin ko basta makaipon lang ako ng pang-tuition ko. Pag-uwi ko, nabutan ko si mama na naghahanda ng pagkain. Nandiyan ka na pala. Kain ka muna. San siya na? Tuyo lang ulam natin. Okay lang, ma. Ma, nagtinda po ako sa labas. Ito po yung nabenta ko. Hindi ko po naubos lahat eh. Bakit mo naman ginawa yun? Para po makatulong sa panggastos. Hindi mo naman kailangan gawin yun, nak. Tutulong po ako. Sorry po kung pinilit ko po mag-aral sa Ateneo. Nahirapan pa po tuloy kayo. Wala yun, nak. At least, naranasan mo mag-aral sa kanyang paaralan. Bukas po, hindi po muna ako papasok. Huwag ka na muna pumasok, nak. 1 taon lang naman yun. Pero, sayang naman po kung ititigil ko. Ako na lang po gagawa ng paraan. Kinabukasan nun hindi ako pumasok. Umaga pa lang nun naglako na ako. Lakad takbo ako sa gilid ng daan para makarami ng benta. Hapon na nang matapos akong magbenta at makauwi ng bahay. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto, nadatnan kong umiiyak si mama. Ay sabi ni mama, sinisingil siya sa utang. At ang sabi sa kanya, kapag hindi kami nakapagbayad kaagad, kukunin nilang mga gamit namin sa loob ng bahay. Biglang tumulo ang luha ko. Narealize ko na kahit maglako-lako ako araw-araw, hindi sapat ang kikitain ko para isalba kami sa ganitong sitwasyon. Habang tulala, tumunog yung phone ko. Si Raf tumatawag. Hello? Ba't di ka pumasok? Masama na pakiramdam ko kaya umabsent muna ako. Uminom ka na ba ng gamot? Gusto mo ba puntahan kita dyan? Ako bibili ng gamot mo. Hindi na. Uminom na ako. Umiiyak ka? Hindi Sipon lang. Hindi nga. Magsabi ka ng totoo, Chloe. May nangyari ba? Nung nasa Japan tayo, ang tamlay mo na. May sakit ka ba talaga? Oo nga. Magsabi ka nga ng totoo, Chloe. Kulit talaga. Titigil na ako sa pag-aaral. Ha? Bakit ka titigil? Sayang naman. Sorry, Raf. Nagsinungaling ako sa'yo. Hindi talaga kami mayaman.
Mahirap lang kami.